Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po ulit. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na. Itanong mo lang. Sa ating topic na, bakit may mga taong nababaon sa utang? Sa ating episode na, Kasi sweldo pa lang, ubus na. so review tayo. Okay, ano yung tatlong na-discuss natin kanina? Ba't nababaon sa utang marami tao? Number Number one. 1, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Number two. Bumaba ang kita. Yeah. Oh. Number three. Pero yung gastos, nanatili. Nanatili. Number three. Number 3, tumaas ang Ang gastos. Ang kita, Pareho pa nanatili rin. yan. Oo. Malamang, iba ko sa inyo. Parang sabi, uy, ako yan. Ako yung number Oo. one. Ako yung number two. Ako yung number three. Sabi naman iba, wala ako dyan. Iba problema ko. Baka Ito na. naman nandito Number ka sa four. 4. Number four. May emergency o Ayan. nagkaroon ng gastos na hindi inaasahan. Sample. May nagkasakit na hindi mo inaasahan. Yan. Siyempre, dagdag gastos Yan. yan. Isa sa akin pong pag-aaral, wala namang pong tao akong alam na gusto mabaon sa utang. Of course, oo. Wala naman po ako alam na parang gusto, kasi sweldo pala ubus na. Wala po. Gusto natin talaga maging maayos ang ating kaperahan. At napakarami po akong kilalang tao na talagang inaayos yung kaperahan. Talagang Oo. walang kita, ito lang yung gastos. Ang problema po, meron pong sinasabi ngayon, mga hindi inaasahang pangyayari. Emergency, na aksidente, nagkasakit. Oo. O iba naman, nasira yung sasakyan. Ayan. O nasira yung ibang gamit. Ayan. Nako, kailangan i-repair ang washing Ayan. machine. Ayan. Ang refrigerator. O kaya bumili ng bago. Gastos yan. So ano po ang nangyari? Oo. Dati wala ka namang problema sa pera. May nasira, may nagka-problema, may nagkasakit. So, hindi naman pwedeng hindi bayaran yung pagkakasakit. Hindi Oo. naman pwedeng hindi bumili ng gamot. Hindi naman pwedeng hindi pagaway kotse. Pero pwede naman, mamisa-misa. But normally, may mga bagay na hindi. So, ano gagawin mo? Pagagawa mo. Yes. Pa-hospital mo. Isang opera. Yun nga, utang. Ayun. Because of that, marami po akong kilalang maayos ang kaperahan nung magkaroon ng hindi inaasahang gastos na pilitang mangutang at malamang ikaw yon. Kaya ikaw ngayon, baon ka sa utang, hindi naman ikaw yun eh. Nagkasakit tong nanay mo, ginamit mo credit card mo, pambayad sa ospital. Ngayon, baon ka sa utang, pero hindi naman ikaw nagkasakit o kapatid mo. Oo. At dahil hindi inaasahan, di ba, yung ang tatawag na unexpected, Yeah. di ba? Mapipilitan kang galawin ang pera mong nakalaan sa iba mong pangangailangan. Okay, sana kung may nakalaan. Eh, mangungutang ka. Eh, paano kung walang nakalaan? Oo. Pero isipin natin mabuti, unexpected. Yan lang po kami na isang tip lang. Hindi pa to yung solution, pero isang tip. Sa totoo lang po, marami sa ating unexpected expenses. We should convert it to expected expenses. Kumbaga, alam mo nang mangyayari yan hindi pagdating nga ng eh, panahon. hindi ko nga alam eh. Hindi, halimbawa, kotse. Oh, masisira. Masisira yan. So, every month, pwede ka nang Eh, maglaan ng pagkakasakit, unexpected maintenance. John. Ganon din. Pwede kang magpa-insure. Ayan. So, diba? ang punto po ito, marami po sa tingin nating unexpected expenses. Sa totoo lang po, kung meron po kayong financial IQ or nanonood kayo ng programa namin palagi, i-convert po natin ang unexpected expenses to expected expenses, hindi na mangyayari sa inyo. Or for example, alam mo naman palang diabetic ka. Ah. Eh, kain ka ng kain ng mga bawal sa'yo. Eh, di nagkasakit ka tuloy. So, expected. Yun. Ayun. Expectin mo na magagastusan Ang ka. pagkakasakit po, expect po, wala pa akong kilalang tao, hindi nagkasakit. Yung pagkasira ng kotse, wala pa ako alam na kotse, hindi nasira. So, punto, dapat ito i-convert mo to expected. Naalala ko yung Oh. isa, bawal ho sa inyo yan. Di bale, may gamot naman. Yan. Eh, may gastos ulit yun. So, napansin niyo po, ilan yan sa mga dahilan kaya nabaon. So, please, pag-isipan niyo mabuti. May nagsabi sa akin, Sir, ako naman, okay naman eh. Pinagandaan ko yung pagkakasakit ko eh. Ang problema, yung nanay ko nagkasakit. Oo. Pwede rin po paghandaan yan. Next week, pag-uusapan natin, paano paghandaan, pagkakasakit ng nanay mo, pati mother-in-law mo, sama na natin. Or, O kapatid! oo, kapatid mo. Number 5 is gustong mag-enjoy. Ayan. Kahit wala pang pang-enjoy. Bago yan po isa sa matindi rin pong dahilan ba't maraming Oo. taong bounce utang, lalo na yung mga young adults, yung mga bago Yes. nagtatrabaho, yung mga millennials. Ay nako, isa ito sa pinakamatinding dahilan bakit nagtatrabaho na yung anak mo, baon pa sa utang. Kasi parang may biniling hindi pa niya kayang bilhin. Kaya At, naman ang bili nga eh. Hindi nga eh. Dahil kulang ang pera, Oo. inutang na Ayun, lang niya. Kaya, credit card. pagdating ng sweldo, ubus na. Kasi enjoy, hindi nag-delayed gratification. Isa Diba? sa malaking dahilan po kasi yun, halos lahat ng tao ngayon, lalo basta may trabaho ka, bibigyan ka ng credit card. Ang problema ng credit card, wala ka pang pera
binibili mo na. Oo, para So, ma-enjoy mo na. Enjoy mo. Pero ang problema, wala ka pa pera. Pagdating po nung bayarin, babayad ka. Installment. Ang problema yung installment, May interest. Oo. Ang problema, hindi mo pa kinikita, binili mo na. And eventually, pag bumili ka ng isa, bibili ka ng susunod. Mamaya, dahil mo nang binili, patong-patong na interest mo, ito problema. Baong ka sa utang. Kaya Bakit? pala- Nag-enjoy ka eh. Kaya ba sinasabi ng ibang matatanda, di ba? Don't count your eggs. Di ba? Ano ka count? Don't count the chicken. At the chicken ang hindi pa nahahatch ang eggs. Yan, ikaw Sorry, talaga. oo, di ba? Count mo yung eggs kasi yun, doon magagaling yung chicken. But the problem is, hindi dahil may egg ka, may chicken ka. So, ang Oo. punto po ito, kaya maraming tao na baon sa utang, gusto mag-enjoy kagad. Ang problema, wala pang pang-enjoy. Dapat po kasi ganito, mag-i-enjoy ka lang pag may pang-enjoy ka na. Oo. Ibig sabihin, may pera ka na. Kaya kasi sweldo pa lang ubus na, they want to enjoy now and pay more later. Ano ba, nagkaroon ng more? Kumbaga, gusto nilang enjoy ang bagong sapatos, damit, bag, ito pa, vacation, Vacation. 'di ba? Yung mga vacation to a dream destination. Tokyo Disneyland, Oo. Ang problema, Singapore, ang problema, Thailand. ang problema kadalasan, kapag inutang mo yun, hindi mo lang naman ine-enjoy yung inutang mo, you will pay more because of the interest of that enjoyment. Yan. Yun po. Lalo-lalo na po, hanggat maaari po suggestion ko, wag uutangin ng bakasyon. Magbakasyon ka pag na-save mo na. Kasi Oo. po, can you imagine, nag-enjoy ka pag uwi mo? Noodle sa pagkain mo. Pinaritong iklog. Bakit? Nag-enjoy ka. So, po, ingat lang po yan sa mga bagay. Kaya halimbawa, yung pagkabili mo ng isang bagay, 1,000 pesos. No? Enjoy it! Oo, I na-enjoy enjoy mo it! yun. Pero baka ang talagang nagastos mo, hindi 1,000. 1,100 pesos dahil dun sa interest. Interest. So you pay more, Yes. di You ba? only enjoy 1,000, but you Oo. pay 1,100. Yun po yung sinasabi Oo. ko lang. Lugi ka doon, di ba? So, ang mas matinding problema pa, ito. Kung ang gustong I-enjoy. enjoy mo ay cellphone, o kaya motorsiklo, Yeah. di ba maraming gustong magmotor? Computer. Oo. At Tablet. Naku, marami pa. Normally, kapag ganito ang binili nyo, hindi kayang bayaran ng isang bayaran. Oo. Di pwede. Installment. Babayaran mo to ng anong tawag doon? Teardrops. Teardrops. At Patak-patak. installment yan. At sabihin pa na nagbibenta, sir, interest-free yan. Oo. Yung pala naka-impute na doon. Naka-impute na po yung interest. Joke lang Oo. yan eh. At ito, napakalaking problema ha. Kasi bawat bayad mo, may kaakibat na dagdag na yun. Totoo yan. Kaya- Kung bibili ka ng damit o sapatos, 1,000 pesos lang. Ang tawag ko dyan ay isang buwang pagkakamali. Bakit naman? Kapag bumili ka ng cellphone o computer, babayaran mo naman ng 24 months. Ang tawag ko dyan, 24 na buwang pagkakamali. Oo nga, ano? Kasi po, isang beses mo lang binili. Sa isang beses ka lang binili. Hello, ibang mo babayaran eh. So please, walang installment. At dahil sa kagustuhan nilang mag-enjoy now, they will pay more later dahil sa interest. Hindi nila gaano na pag-iisipan ang babayaran nila sa mga susunod. Basta ngayon, Basta enjoy ako. ngayon, enjoying ko na to. At kung minsan, nakaluma na o sira na yung binili nila Ito ng installment. Nawala na, nadukot na, na-hold up na. Pero nagbabayad pa rin sila May doon sa kilala- nawala o Kilala naluma. pa kayong ganyan. At kadalasan, itong mga pagkakamaling ito ang nagagawa ng napakaraming tao kahit tayo nababaon sa utang. Correct. Kaya pag-isipan nating mabuti kung ikaw ba ito. Number 6. Hindi mapigilang pagbili sa Ayan. online shopping site. Ayan! Naku, Isang malaking dagdag Grabe. gastos po ngayon ay online. Naku eh, alam niyo na yun. Correct. Si letter L, saka si letter Kaya S. minsan naman wala ka naman balak naman bilhin, Ah. di ba? Pero dahil nagsusurf ka, nagpipindot-pindot ka Mm-mm. dyan, swipe dito, swipe doon, bigla na lang may lalabas May- na sale. Oo. Tutulog. Bago yung produkto, napakaganda ng produkto, napakamura. At ilang pindot lang, ilang araw lang na pag-intay, nandyan na sa pintuan Hindi mo. ka nalalabas ng bahay. Oo. Pendot lang. Kaya, kasi Bibili. sweldo palang ubus na. So ito po, naku, isa pang problema kung ikaw naman ay addict sa online, please, mag-isip ba mabuti, huwag absent next week. Susolusyonan natin yung mga problema ngayon. Mamaya ha, tutuloy natin yung ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo.